So today's video, I'm gonna talk about how I passed my DLE board exam. Oh, diba? English yun. Oh my God. So, paano ba? It was hard. Sobrang hirap. So, feeling ko pagka mag-take ka ng board exam na hindi ka nag-aaral, siguro, ano na lang, anong tawag nun? Yung jackpot na papasa ka, pero more likely dapat mag-aral ka talaga. So, I started, mag-aral. May ako mag-take ng board exam. Nag-start ako mag-aral na yung aral talaga is, I think March. So, March, hindi na ako lumalabas ng bahay, as in sa loob lang ako ng bahay, as in aral ako ng aral, as in hindi ko na talaga, ginigive up ko na lahat ng hindi na ako nag-work. So, meron akong schedule, nag-set ako ng schedule like Monday, Tuesday, Wednesday, meron akong time frame. So, for example, gigising ako ng everyday ng 2 a.m. Gumigising ako guys ng 2 a.m. every day. Tapos, may certain ako, like, for example, this day, kailangan matapos ko yung topic na ito. Kailangan mabasa ko yung topic na ito. Kailangan maintindihan ko yung topic na to. For example, bibigyan ko yung sarili ko ng 3 hours. So, gigising ako ng 2 a.m. Magbasa ako from 2 a.m. to 6 a.m. Tapos, after 6 a.m., groggy na ako, inaantok ako, matutulog ako ulit. And then, gigising ako ng 9 a.m. ulit. As in, every day, 9 a.m. to 6 p.m. straight yun guys na aral. Walang palya yun. Like, binibigyan ko yung sarili ko, like, may libro ako na babasahin. This day, kailangan matapos ko yung libro na to. Or, medyo tamad ako, like, 2 days kong tatapusin yung libro na to. And at the same time, naka-enroll ako nun kay Doc Mix. It was really hard, like, sobrang, pag nag-quiz kami kay Doc Mix ng lit ng score ko, parang, minsan nagda-doubt ako, papasa ba ako? And then, umiyak ako, nagtatantrums ako, hindi ko maintindihan yung mga feelings ko noon, halo-halo kasi kinakabahan ako. Tapos, hindi ako nag-scroll sa Facebook, hindi ako nakipag-usap sa mga friends ko, like, ano na yung updates nyo, saan na kayo, hindi. Like, nag-focus talaga ako sa sarili ko doon, na dapat papasa ako dahil, ang mahal mag-board exam, babayad ka ng, kasi, na ngayon hiwalay na yung theoretical at practical. So, babayad ka sa theoretical, babayad ka sa practical. Pagka bumagsak ka, another bayad yun. Tapos, babayad ka pa sa review mo, sa review center. So, ako na may working student at wala kaming means to pay. Like, pinag-ipunan talaga namin yun bago ako mag-board exam. Pinag-ipunan namin yung pera na yun. Nanghirap pa kami sa mga kilala namin ng makahiram kami para lang ma-pursue. And then, sa isip ko, hindi ako pwedeng bumagsak. So, every night, as in pagising ko at bago ako matulog, lagi ako nagpe-pray kay God. As in, Lord, papasa ako. Kailangan maniwala ka sa sarili mo na papasa ka. Dahil, alam mo yung positive energy, mapupunta siya sa'yo. Kasi pag iniisip mong nagda-doubt ka na, para yatang hindi ako papasa, parang hindi ako papasa ang hirap nandun yung negative energy, mahatak ka niya pababa. So, you need to believe in yourself na, kaya ko to, papasa ako, dahil yun ang ginawa ko. Pag umpisa ko ng mag-aral, haharap ako, maghilamos ako, 2 a.m., gigising ako ng 2 a.m., 8 p.m. pa lang, tulog na ako, dapat. 8 p.m. nasa bed na ako, 9 p.m. dapat tulog na ako kasi gigising ako ng 2 a.m. Meron akong alarm, meron akong notebook na kung ano yung mga dapat kong aralin at ang dami kong binasa, hindi ako nag-focus sa review. Lahat yata ng libro na feeling ko yung kailangan kong basahin, binabasa ko yun, as in hinahabol ko siya. And then pagising ko ng 2 a.m. haharap ako sa salamin, muntanga nga ako kasi yung CR namin may salamin siya. Minsan feeling ko namumulto na ako, yung mga feeling ko nababaliw na ako kasi kinakausap ko yung salamin ko. Kinakausap ko yung sarili ko sa salamin, nasabi ko doon,
I am Dr. Ayana de Guzman. Yun. Lagi ko sinasabi, halos everyday yun for the past 3 months na super aral ako. And then at the same time, nag-enroll ako ng practical kay Doc Sumang. Pag sa gabi nun, kasi kay Doc Sumang, once a week lang yung meeting namin eh. So, hindi siya masyadong mahaba yung parang space, mahaba yung days bago kayo mag-meeting. Ginagawa ko, gabi-gabi din ako gumagawa sa kanya. Minsan, inaabot ako ng 3 a.m. Pero pina-prioritize ko kasi yung theoretical kasi alam ko medyo mahina ako sa theoretical eh. Pero sa practical, yung parang kailangan ko lang hasain at yung CD lang, talagang nahihirapan ako sa CD. Pero thank God kasi nagawa ko naman siya and sa tulong ng mga professors, sobrang And then of course, you have to pray. Really, really hard. Like, katukin mo si Lord talaga. Sabihin mo talaga sa Kanya na, Lord, ito yung gusto ko. Dapat ito talaga din yung plano mo para sa akin. Dahil kung magkaiba tayo ng plano, magkaiba tayo ng gusto mangyari sa buhay ko, wala. Maraming nag-aaral, maraming sobrang mas matalino pa, pero hindi sila pumapasa dahil hindi pa yun ang time nila, yung time frame nila na nilaan ni Lord para sa kanila. So, yeah, every Sunday 5 p.m. sa St. Jude ako. Talagang nagpipray ako doon, talagang umiiyak ako. Talagang hinihingi ko sa Kanya. And then at the same time, mag-aral ka din. Hindi pwedeng humihingi ka sa Kanya pero wala kang ginawa. Walang ganun. So yun lang guys. And then nung nalaman ko, like after 1 week lang, mas maaga yung labas ng results ng board exam. Nung nalaman ko yun, sabi ko, shit, alam ko na papasa ako. Yabang ko, diba? Sabi ko na talaga, Lord, alam ko talaga this is for me. Papasa ako. Sabi nung asawa ko, buksan na natin yung link kasi lumabas na. Meron kami GC kay Doc Suma. GC namin, doon kami nag-uusap. Uy, nandito na yung link. Oh my God, open na natin. Sabi ng asawa ko, dito tayo mag-open sa bahay. Sabi ko, wag, doon tayo sa bahay ni Mami kasi nakakatakot. Baka mamaya hindi tayo pumasa. Sabi niya, hindi, dito na. Tapos yun, nasa kwarto na kami. Nung bubuksan na namin yung link, shout out kay Dr. Raquel Bautista, tumawag siya sa akin. Nung tumawag siya sa akin, alam ko na. Sabi ko, pasado ako. Bakit? Kahit hindi ko pa sinagot yun, alam ko na pasa ako. Kasi, bakit siya tatawag sa akin kung bagsak ako, 'di ba? Parang ang naman nun, ang weird naman nun, tatawag ka, na bagsak ka. O 'di ba? Yung parang insulto yun eh. So, inisip ko nun, nung nakita ko tumatawag siya sa akin, pasado na ako. Tapos nung sinagot ko siya, umiiyak si Doc. Sabi niya, Doc, Ayana, pasado ka. Grabe. Umiyak talaga ako ng umiyak doon. And then, 1 week akong hindi makatulog sa gabi. Kasi parang akong na-drugs na, shit, nagawa ko yun. Sobrang sarap sa pakiramdam. Also, number 1, support talaga ng family. Kasi nung nung days ng exam namin, as in yung asawa ko, inahatid ako, sinusundo ako, anything kung anong kailangan ko, nandun siya. Hindi siya pumasok sa work ng 5 days. Kasi, yung board exam namin, 3 days sa theoretical, tas 2 days sa practical. Tapos straight yun. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ocular namin sa practical. And then, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ocular. Friday, Saturday, practical ko na. As in, wala kang time mag-aral for practical. Kasi, kinabukasan, practical mo na agad. And then, nakakatawa pa nung practical ko kasi nasira yung chair ko. So, normally, mainitin talaga yung ulo ko. Normally, galit ako. Bakit sira? Chinay ko to kahapon. Bakit ganon? Hindi gumagana yung ilaw. Ganyan ako yung parang lagi akong galit. Ewan ko, parang ako na yun, lagi akong galit. Pero nung time na yun, hindi ako nagalit. Sabi ko nun, Lord, may plano ka sa akin, pagganahin mo to. Dahil pag hindi gumana to, malapit na yung oras, 10 a.m. na, resto yon. Tapos ang next nung resto, FPD, fixed partial denture.
pag hindi to nga tayo. Gumana siya guys, pero yung ilaw, pag galawin mo, bumamatay siya. So hindi ko ginagalaw yung ilaw, so diskarte na lang din talaga. Also, siguro confidence. Talagang maniwala ka na kaya mo. Yay! So sa mga friends ko dyan, this is your time. Mag-take na kayo ng boards and kaya nyo yan. Go, go, go! Good luck guys!